Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Esther chapter 1 verse 1 to 6. Sinuway ni Reyna Basti si Haring Xerxes. Nang panahon ni Haring Xerxes ng Persia, ang sakop niya ay mula sa India hanggang sa Ethiopia. Binubuo ito ng 127 lalawigan. Ang kanyang palasyo ay nasa lungsod ng Susa na siyang kapitulyo ng Persia. Nang ikatlong taon ng kanyang paghahari, siya ay naghanda ng isang piging para sa kanyang mga pinuno, mga katulong sa palasyo, mga punong kawal ng Persia at Media, pati mga maharlika at mga gobernador ng mga lalawigan. Ipinagparangalan niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian at ang karangyaan ng kanyang pamumuhay. Ang piging ay tumagal ng 180 na araw. Pagkaraan ito, naghanda naman siya ng piging para sa lahat ng taga-Susa, dakila o hamak man. Ito'y ginanap sa patio sa may hardin ng palasyo at tumagal ng 7 araw. Puting-puti ang mga kortina at maraming palawit na kulay asul. Ang mga tali nito'y nilubid na pinong lino at murado at nakasabit sa mga argulyang pilak, marmol. Ang mga haligi ng palasyo yari sa ginto't pilak ang mga upuan. Ang sahig ay mosaik na yari sa porfido, alabastro, nakar at mamahaling bato. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong hapon po ang aking babahagi mula sa Aklat ni Esther, Kabanata 1, Talata 7 hanggang 9. Ang mga alak ay inihain sa mga kopitang ginto na iba't iba ang hugis. Napakaraming mamahaling alak ang inilabas, alak na angkop lamang sa isang hari. Walang humpay ang pagpapamahagi ng inumin. Ipinag-utos ng hari sa mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Walang pilitan sapagkat ipinag-utos ng hari sa kanyang mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Samantala, si Reyna Basti ay nagdaos din ng piging sa palasyo para naman sa kababaihan. Purihin po natin ang amang lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Esther chapter 1 verses 10 to 12. At sa ikapitong araw ng pagdiriwang, masayang hari dahil sa labis na nainom. Binatawag niya sina Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar at Karkas, ang kanyang 7 unikong nag-aasikaso sa kanya. Ipinasundo niya si Reyna Basti sa kanila. Ipinasabi niyang isuot ng reyna ang kanyang korona para ipakita ang kagandahan niya sa mga pinuno at mga panauhin. Dahil talagang maganda ito. Pero nang masabi ng mga lingkod sa reyna ang gusto ng hari, sinabi nitong ayaw niyang pumunta roon, kaya lubhang nagalit ang hari sa kanya. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Aklat ng Esther, chapter 1, verse 13 to 15. Humingi siya ng payo sa mga pantas, sapagkat nasa patakaran ng haring sumangguni sa mga nakakaalam ng mga kautusan at batas ng kaharian. Ang palagi niyang hinihinga ng payo ay sina Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, at Memukan. Sila ang 7 pinakamataas na pinuno sa kaharian ng Persya at Media, at malapit sila sa hari. Nagtanong ang hari sa kanila, ayon sa kautusan, ano ang dapat gawin kay Reyna Vasti dahil hindi niya sinunod ang utos ng hari na ipinaabot ng kanyang mga eunuko. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Esther, chapter 1, verses 16 to 18. Sumagot si Memucan,
Nagkasala si Reyna Vashti, hindi lamang sa hari kundi pati sa mga pinuno at sa lahat ng nasasakupan ng Haring Xerxes. Tiyak na malalaman ng lahat ng babae sa kaharian ang pangyayaring ito, dahil dito may dahilan na sila para sumuway sa kani-kanilang asawa. Idadahilan nilang si Reyna Vashti mismo ay hindi humarap sa hari nang ipatawag ito. Ngayon pa ay natitiyak kong alam na ito ng mga pangunahing babae ng Persia at Media at sasabihin na sa mga pinuno ng hari. Dahil dito, lalapastanganin na ng mga babae ang mga lalaki. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, purihin ang Panginoon sa ibinigay muli sa ating pagkakataon na tayo ay makapagbasa muli ng Biblia, no, sa araw na ito. Another chapter, no, na ginagawa natin sa bawat araw. At tayo nga po ay nasa Esther na. At ang tinalaga po sa atin ay Esther chapter 1 verse 19 to 22. So sabi po dito, kung ikinalulugod ng hari, ipalabas niya ang isang pasya at ipatala ito sa kautusan ng mga taga-Persya at mga taga-Media upang ito ay hindi na mabago pa, na si Vashti ay hindi nahaharap sa haring Ahasuero at ipagkaloob ng hari ang kanyang pagiging reyna sa iba na higit kaysa sa kanya. Kapag narinig ang pasya ng hari na ipalabas sa buong kaharian niyang malawak, lahat ng babae ay magbibigay galang sa kanilang asawa, mula sa pinakadakila hanggang sa pinakahamak. Ang pasya ay minagaling ng hari at ng mga prinsipe at ginawa ng hari ang ayon sa salita ni Memucan. Siya nagsugo ng mga sulat sa lahat ng mga lalawigan ng kaharian, sa bawat lalawigan ayon sa sulat nito at sa bawat bayan ayon sa kanyang wika. Na bawat lalaki ay maging pangulo sa kanyang sambahayan at magsalita ayon sa wika ng kanyang bayan. So dito makikita po natin, no, nung ipinapatawag nga nung hari, no, si Reyna Vashti, ay hindi po siya sumunod, no. Talagang kumbaga dito natin makikita na hindi natin alam kung ano yung dahilan, pero ito ay pagpapakita ng hindi paggalang. At dito makikita natin hindi po ito nagbungan ng maganda, no. Yung isang bagay na nagawa ni Reyna Vashti ay nagdulot po ito ng matinding kapalaran ng kanyang buhay, no, sapagkat siya ay tinanggal sa kanyang posisyon, no. Nagbunga ito ng pagkawala ng kanyang posisyon. So ibig sabihin, yung hindi niya pagsunod sa utos ng hari ay nawala po siya dun sa kanyang posisyon. Nakita natin na talagang matigas din yung ulo nung reyna, no. So yung hindi niya pagsunod ay nawala po yung napakagandang pribilehiyo niya. Isipin natin na talagang habang nagdaraos ng mga paghahanda ay nandun din po si Reyna Vashti na naghahanda rin siya, no, talagang para sa mga kababaihan. But biglaan, no, biglang hindi na siya yung reyna dahil doon sa pagtanggi niya doon sa hari. So dito makikita natin na may mga pangyayari na talagang kailangan ng wisdom, no, katulad na nangyari kay Reyna Vashti. Kala niya karaniwan lang yung hindi niya pagsunod, no, pero ito ay naging matindi, yung naging dagok do sa kanyang buhay. At napakainam yung ginawa ng hari, sapagkat yung hari ay humingi ng payo. At napakaganda naman ng payo ng mga matataas na pinuno do sa hari na kailangan gawin ng hari, no, upang igalang ng bawat kababaihan yung kanilang mga asawa. Sapagkat sabi nga nung mga pinuno ay malalaman ito, no, sa buong kaharian at sa mga nasasakupan na yung ginawa ni Reyna Vashti. At dito yung maganda dito sa hari ay sumunod po siya doon sa payo. At dito natin makikita na nangyari nga yung mga bagay na yun. So dito makikita natin at mapupuna na talagang may mga utos na kailangan talagang sundin, no, na kumbaga baka ito ay magdulot ng hindi maganda doon sa ating buhay. Kaya kapag nakita natin yung mga utos ng Panginoon, no, talagang gawin natin ito sapagkat mahirap na ibigay ito ng Panginoon doon sa mas karapat dapat, no.
na dito makikita natin yung posisyon ni Reyna Baste ay binigay, no? Kumbaga, sinasabi dito na ibibigay, no, sa masigit sa kanya. So ano po yung mangyayari doon sa kanya? So dito kailangan gawin ito ng hari para magkaroon ito ng matinding aral, no? Magkaroon ito ng pagkatakot sa mga kabaihan na kailangan sumunod, at yung mga lalaki ang dapat pangulo talaga ng tahanan. So ibig sabihin, yung ginawa ng hari ay ito ay para sa ikabubuti ng marami, at hindi talaga niya pinanghinayangan din si Reyna Baste, no? Kahit gaano katindi yung kagandahan nito, ay yung pagsunod niya doon sa mga pinuno ay para sa ikabubuti ng kanyang kaharian. Sabi nga dyan ay simula sa pinakamataas hanggang doon sa pinakahamak ay may maganda itong magiging resulta. So makikita po natin na talaga may mga payo na magaganda na kahit mahirap para sa hari, kailangan niya sundin upang sa ganun ay higit pang magiging matatag at may paggalang yung kanyang kaharian, yung mga kababaihan doon sa kanilang mga asawa. So purihin po ang Panginoon sa napakagandang kwento, no, sa first chapter ng Esther, at umaasa tayo na yung mga susunod pa na mga chapter ay higit na kapanapanabik ito. So purihin po ang Panginoon, and God bless everyone.